GG! Good day, everyone. So today, we will be solving this sample problem relating or about the topic axial deformation. So this one, itong problem na to medyo kakaiba to. Pero pas board exam to. So kakaiba siya in a way na possible kung bago pa lang kayo sa topic, first time nyo pa lang maka-encounter ng ganitong problem. So, well, we will be broadening. So, palalawakin natin yung horizon ninyo. Dagdagan natin yung mga alam nyong problem na kayang isolve. So, here it is. Meron tayong frame. So, a frame like this one, kita mo, pin-connected lahat ng supports. Well, it doesn't really matter kung pin-connected parehas yan kasi hindi yan ang concern sa problem na to. So, dito, gusto nating kunin ang horizontal displacement sa C, the vertical displacement ng C, and ang displacement ng C. So, sa axial deformation, so sa strength of materials, yung formula na ginagamit natin to measure the elongation or deformation in general is that this, yan, itong symbol na to, that's the deformation, is equal to the P times L over AE. Diba? So, si P, siya yung force. L is the length of that member na gusto nating makuha yung deformation na na-experience due to the load P. Yung area and yung A is the area and E is the modulus of elasticity of that material. So, for steel, which is, we can say, yun yung ginamit na material dito, so 200 gigapascal or kung naka-megapascal, that is 200,000. Now, nag-apply tayo ng load na 90 kN kay C. Ito, hindi nyo pa naman kailangan ng math. Gamitan natin ng logic or common sense. Nag-apply tayo ng load dito. So, imagine mo na ito ay hindi sobrang tigas na bagay. O let's say, a ruler or malambot, diba? Deformable body. Of course, itong C, gagalaw to. Right? So, dahil pababa ang hila natin, we expect na yung BC, bababa, and yung AC, somehow, medyo magro-rotate. Like, hindi mo kailangan ng mathematics dito para maisip yun. Hinila mo eh. Diba? Yun yung nangyayari sa physical world. So, ang goal natin, lagyan natin ng values, diba? Mathematically. So, ito pa rin naman, ba't ko binara? So, ito pa rin yung formulang gagamitin natin. Ang tanong, paano natin gagawin? Okay? So, ang diskarte dito, para hindi ka muna ma-overwhelm, is take it easy. And first, before you can actually measure the actual displacement of C, displacement ang tinatanong dito ha, displacement ng C, kasi gagalaw. When we say displacement, yun yung distance from the original point papunta dun sa panibagong point. Okay? Sige. Alam natin na si C ay nakakabit kay ito sa BC na rod and sa rod AC. Okay? So, dahil sa dalawang member na yan. Meaning, yung feet ni C or yung kanyang magiging movement nakabase sa movement nitong dalawang rod na to. Kung si BC ay pababa, edi bababa si C. Kung si AC is si shrink or hahaba, edi si AC gagalaw din at the same time. Pero note natin na magka-connect si BC and si AC. So, kumbaga, sa ngayon, kung di pa natin alam ang gagawin, so, hayaan muna natin. I-discuss natin mamaya. Okay? So, first, ang unang gagawin mo dito is kunin mo muna ano ang deformation na na-experience ni BC lang, and ni AC lang. Okay? Yung dalawang member na yan. Let's start with the force. Okay? We know the length of BC, AC. Actually, dalawa lang, ni AC and BC. Siguro naman familiar na tayo sa 3, 4, 5 triangle. So, meaning, ang slope nitong BC is 5. Okay? Right? Eh, kung 3 yung height from B to A, tapos A to C, this actually forms a triangle with the BC as a hypotenuse. So, we can say na si BC, 5 meters din. Diba? 5 meters. So, hopefully, that is no-brainer na sa atin.
So, pwede nyo naman kunin using Pythagorean si BC. But yes, 5 talaga yung length niya. So, okay na tayo sa length. May length tayo ni BC kung gusto mong kunin ang deformation ni BC. And may length ka ni AC kung gusto mo rin kunin yung deformation niya. Tapos, given naman si area and si elasticity ng material. Modulus of elasticity. So, force lang. Specifically, the force at the member BC and the actual force in member AC. Actual force po ha. So, itong formula na to ay ginagamit for actual forces only. Yung tension and compression. Okay? So, solve na natin. Muna, si force kay BC and AC. And to do that, we will be using method of joints. So, punta tayo sa joint C. So, sir, bakit po method of joints? Diba? Imagine mo, kapag pumunta tayo sa joint C, sige, itas pakita na natin kung bakit method of joints. So, ito si joint C. Ito yung load na 90 kilonewton. Of course, right? That's the load. Then, syempre, lagay natin yung BC. Okay, this is force BC. Then, ito naman si force AC. So, note na rin natin na si BC ay merong slope na 3, 4, 5. We'll be needing that later. So, di ba? Dalawa lang yung unknown. Okay, method of joints yan. So, actually, guys, kapag kumukuha naman tayo ng actual force, di ba? Method of joints or method of sections lang naman. So, hindi ka naman magkakamali siguro kung method of section ang gagamitin mo. Pero syempre, alam natin na mas madali si joints dito. Okay, so method of joints. And to get your force BC, we will be doing summation of forces sa Y. Okay, dalawang equation, X and Y, summation of forces. So, upward is equal to downward forces. So, yung upward natin is a force BC. Kailangan natin yung vertical component niya kasi naka-incline. And that is 3 over 5. And that is equal to 90. Okay? So, yung force BC should be equal to wait lang 90 times 5 over 3. That is around 150. 150 kilonewton. And continue tayo by doing summation ng forces sa X. Summation ng forces sa X. So, right is equal to leftward forces. We have the force AC equal siya kay force BC 4 over 5. Okay? Okay naman? Okay tayo dun. So, then you will have force AC equivalent to 150 times 3/5. 90. Wait lang guys. Force BC. Actually, 4/5 pala. 4/5, that's 120 kilonewton. Now, basic, di ba? Meron na tayong force AC, meron na tayong force BC. Now, sa number 10, pinapahanap ay horizontal displacement ni C. Okay? Sa tingin nyo, saan nakabase yan? Either sa movement ni BC and AC. Dahil doon lang naman nakakonect si point C. So, based on the forces na nakuha natin, si force BC hindi natin nailagay pero yan ay naka-tension. Diba? Yan o. Tension going away. And si force AC, based on the free body diagram sa method or sa joint C, siya ay compression. Now, yung magiging galaw or yung magiging effect ng deformation sa material natin is of course the same with or synonymous sa kung ano makukuha nating nature ng force, kung tension or compression. Kung compression, edi pabawas, 'di ba? Shrink. Kapag tension, so pahila, so hahaba yung member natin. So, ganito 'yon. Ilagay natin si point C. So, let's say nandito si point C initially. This is the point C. Alam ngayon natin na dahil kay force BC, ito si force BC, di ba expand yan? Paano po ang expansion niya pag ganun? Sige, pakita ko sa'yo. Pag ganun.
'Diba? Na-imagine, exage lang natin ha, siyempre maliit lang yan sa totoong buhay, naka-mm lang yon, baka nga mas less than pa ng mm. Pero ang point is, dahil si BC ay tension, so pababa, ang expansion niya is padiretso. Okay, padiretso lang muna, wag niyo munang i-overthink. So pahaba, padiretso siya. Hahaba. Okay? So initially nandito si C, pero dahil kay BC, gagalaw. Lagyan natin. So ito 'yon. Yung okay? So itong ginalaw na to, itong part na to, yan, ito na yung deformation ni BC. So hopefully nasusundan niyo yung gusto nating i-point out. Diba? So nag-expand siya from C, pumunta dito. Yung iginalaw niya na to, ito na yung deformation kay BC, which is makukuha natin using PL over AE. How about AC? Siya ay compression. Although may sign convention tayo, kung mag-a-analyze ka kasi, actually alam mo or magigets mo na, ima-minus mo naman talaga. Kasi nabawasan eh. Kung ito yung length ng AC, it should be subtract. So, nabanggit ko last time yung sign convention, pero I am encouraging you, okay, na less na gamitin si sign convention and more of understanding yung effect nung deformation sa member. Kasi doon din naman galing yun. Diba? Sabi sa atin kapag tension, sign convention is positive. Kasi nga, kita mo, diba? Pahila. Yan. So, humaba. So, dapat mag-add ka kasi humaba eh. Compression, pa-compress. So, nabawasan, so dapat minus. Yun nga lang, kapag ikaw ay nag-stick doon sa sign convention na yon, merong mga problem na medyo iba yung nangyayari, kakaiba. So, you gotta understand pa din kung bakit ganon yung nangyari. So, importante yung first principle, importante kung saan nanggaling. Okay? Iwasan natin i-take yung bagay-bagay at face value. Mas maganda intindihin kung saan nagsimula ang lahat. Ayun. So, anyways, dahil nagkaroon ng tension, force kay BC, so, expand. Ito na yung expansion. And, syempre, gumalaw din sa AC, di ba? Compression. So, nag-shrink. Paano yung galaw niya? Hindi pa ganun, ha? Hindi pa puntang right. Di ba? Pa ganun. Papuntang left. It should be. Paatras siya. Di ba? Paatras siya. So, ganito. Ay, pangit naman. Like, ito nga. Hindi pantay eh. Yan. Ito yung deformation sa AC. Ay, sir, paano yan? Magkaiba ng direksyon. Okay lang yan. Huwag kang matakot. Okay? So, i-drawing na rin natin. Ito yung kanina pa. Lagyan natin ng toldok. Yan. Yan. Ito yung BC. Okay? Ito na yan. Yung pag-ganon. Yan. Siya na yun ha. Siya na yun. And we know na merong angle yan. Right? This one. Tawagin nating theta. Okay? This one. This one. Importante yan. Kaya ako pinoint out. Yan. Anyways, sir, magkaiba po ng paggalaw. Paano natin malalaman ngayon kung anong nangyari kay point C? Saan siya pupunta? So, kapag ganito, parehas na may effect yan. Yung deformation kay AC and deformation kay BC. Kung iisipin natin physically or in real life yung possible na mangyari, bababa siya, wala pang mat, bababa siya, and at the same time, babalik. Parang ganon, pag ganon. Diba? E-expand siya, pero dahil si AC ay hinihila siya, somehow, ang gagawin ngayon ng ating point C, gaganon. Magro-rotate, magkakaroon ng rotation ngayon. Pero huwag mong i-overthink yung rotation na yan. So, let's say, mga banda rito dapat yung mga pupuntahan niya. Ayan. Okay, mga banda doon ang pupuntahan. So, paano ngayon natin siya ipa-plot dito sa figure? Saan kaya banda yung bagong location ni C after natin applyan ng load? So, nandito yun. Ganito ang diskarte. Ayan, tuturuan ka ng diskarte. Ang tawag dito ay displacement diagram method. Ayan. Or
Pwede rin na William. Williot pala, Williot. Ano ba yan? Hindi naman to tinatanong sa mga exam. So, konting trivia lang. No? Williot-Moore method. Yan. So, bahala kayo kung anong gusto nyong itawag dito para ganito yung nangyayari. Okay? Ina-approximate natin, approximation to, pero ito yung ginagawa talaga. Ina-approximate natin na yung deformation, yung pinuntahan ng ating point, yan, is perpendicular doon sa existing. What do you mean, sir? Yan. So, di ba nag-deform siya kay AC? Dito. Kay AC, pabalik, papuntang left. Nasaan po kayo yung bagong point niya? Ganto. Dapat yung bago niyang point, let's say, mga banda dito siguro. Yan. Mga banda dito. Sige, dito na nga lang. Dapat, required. Yan. Perpendicular. So, ito yung dulo. Itong distance na to, ito yung makuha mo sa PL over AE. Dapat perpendicular siya doon sa point. Ay, hindi nyo nakita yon kasi lilipat ko yung tuldok. Iyon, sakto na, di ba? Ay, tayo dyan. Hindi rin sakto yung line ko dun. Ayun, pwede na. Na-gets nyo yung nangyari. So, ang gagawin nyo lang, para hindi kayo maligaw, di na i-plot mo na. So, let's say wala pa namang value, di ba? So, kahit ano pang length niyan, ganyan. Maglagay ka ng perpendicular line. Okay? Pero hindi nagtatapos dyan. Kasi dapat both of this, perpendicular siya. So, dapat galing dito, perpendicular din. So, dapat perpendicular. Paano yun? Ayun. So, mali pala ang drawing. Diba? Lipat natin. Yan. Pwede bang expand to? Ayun. Nakita mo na yung nangyari. So, importante na perpendicular siya sa both angle. Ayun. Dito, perpendicular. Dito, perpendicular. Ngayon, exaggerated na to, pero itong point na to, let's call this C prime. Mga banda dito yan. Nakita mo? Mga banda dito. Yan. Kasi nga, hinila mo sa 90, pag ganun yung ikot niya, no? Yan. Kasi si BC, hinihila siya pag ganun. So, may pa-horizontal at may pababa. Kaso sa AC, hinihila siya pa left. So, naglalaban ngayon yung dalawang yan. So, na-imagine ngayon natin, okay, mga banda rito ang movement. Diba? Which is, diba? Makes sense. So, ito yung C prime. C prime. Mga banda dito. And, so, maliit lang to ha. Exaggerated yung drawing natin. Pero in real life, sobrang liit lang yan. Ano ang pinapahanap sa number 10? Yung deformation ng EC. Bakit po, sir, nasabi nyo na yan yun? Yung horizontal displacement ng C. So, nandito si C. Nasaan na siya? After apply ng load. Nandito. Kaso horizontal lang yung pinapahanap. Let's say, maglagay ka ng line. Diba? Ito. Ay, hindi naman line yan Curve yun Diba? Lagyan natin para, yan. Diba? Ano yung horizontal displacement? Ito. Which is, yes, siya na yung deformation kay AZ. Kaya buburahin ko na itong dash line. Pampagulo to Yan. Okay? So, nakuha mo na. Kunin na natin. Deformation kay AC. So, PL over AE. Ano yung force kay AC? 120 kilonewton. Ano yung length? Gawin nating mm. Kasi maliliit lang yung value ng deformation. So, 4,000 mm. Saan galing yun, sir? Yung length po ni AC, di ba? 4 meters. So, kung naka-mm yan, so 4,000 meters. Divide natin sa area. What's the area? Given ang area ni AC. 800. Tama naman, di ba? Tama yan. 800 square mm. And then, we have 200 kilonewton per square millimeter. Okay, this is 200 gigapascal.
Pascal. So, sana okay na kayo sa mga units kasi hindi na natin masyadong lalaliman yan. So, 200 gigapascal. So, cancel yung kilonewton. Cancel ang meter squared or mm squared. So, mm yung matitirang unit. So, 120 times 4,000 over 800 times 200. So, 3. Yo. 3 mm. Diba? Tama yan. Siyempre. 3 mm. Okay? Lagyan natin dito. Siguro 3 mm ka. Deformation kay AC. Ayan. So, next, solve naman natin deformation kay BC. Pero hindi na pinapahanap sa number 11, ha? Ang pinapahanap, vertical displacement. Nasaan po? Vertical. So, mula kay C, papunta sa bago niyang position, yung vertical. Ayun. Diba? Ito, yung vertical displacement na to. Okay? So, sir, paano natin kukunin ngayon yan? Mamaya na. Kasi hindi pa natin yan kayang kunin sa ngayon. So, before that, puntahan na rin natin yung number 12. Determine the displacement of C. Or basically, siya na yung resultant. Kasi mula kay C, dito, papunta sa bago niyang position yung C prime. Ayun. Yung C to C prime. Ito na yung displacement. Lagyan natin ng dash. Yung. Diba? Okay tayo doon. Yun ang pinapahanap sa number 12. So, kung mauna natin makuha ito, and, lagyan nga natin ng ano? Lagyan natin ng A. Sige, wag na nga. So, mula dito hanggang dito, ito yung vertical displacement. So, kung mauna mo makuha yan, pwede ka mag-Pythagorean theorem para makuha si displacement, yung resultant. Pero, baka hindi kasi yun ang mauna. So, tingnan natin. So, kunin muna natin ngayon ang deformation ni BC. Okay? Kasi kaya na natin kunin yan. Malay natin, magamit natin. So, you will have 150 yung force ni BC. Hindi ko na ilalagay yung unit. Same lang naman. So, 5,000 naman yung length. Right? Right? This one. Yan. So, yun ang importante nitong nilagay kong ito. 5,000 mm over area, 1,000. Right? Right. 1,000. Area ni BC. And then, the elasticity. Okay? So, 150 times, ilan? 5,000 over 1,000 times 200. 3.75 mm. So, siguro dito na lang. 3.75 mm. Now, sir, ano pong next step natin? So, at this point, less on mechanics, more on trigonometry na tayo. So, yun na talaga ang diskarte dito. Kapag nandito ka na sa point na to, itatrigo mo na ngayon. Okay, so paano natin itatrigo? Well, hindi pa natin nasosolve, pero alam natin na kaya natin kunin yung theta. Yung angle sa C. Yung nang dito. Okay, let's do that. So, maraming ways, pero mag-tangent tayo. So, tangent ng theta is equal to opposite. So, itong BC at A, mayroong triangle na mabubuo dyan, with yung opposite being yung 3. Yung opposite ng angle theta. Diba? Yung 3, yun na pag ano. Tapos, ito opposite niya, yung 3. Ito yung 3. And yung adjacent naman is yung 4. So, here, makukuha mo yung theta, arctangent, ng 3/4. Right? So, 36.87. Let's store that. Mas maganda i-store nyo yan. Okay nang bahala ha, basta i-store nyo. So, you have the theta right now. May theta na tayo. So, 36.87 degrees. Okay ka doon. Diba? So, ano pa ang kaya natin kunin dito? So, sana familiar kayo sa mga rules and theorems ng mga angle. Okay? This one, hopefully, alam mo na kapag naglagay tayo ng horizontal line dyan, we know that this angle right here, it should be theta as well. Diba? Yung ganito. Malagay ka ng line. So, ito ay theta, ito ay theta.
As long as itong dalawa ay perfectly horizontal. So, let's say horizontal yan. So, dito naman horizontal talaga to. And horizontal CAC, di ba? So, maglagay ka ng horizontal doon, then this must be theta as well. Okay? So, importante yan. Now, ano pa yung mga bagay na pwede nating i-imply dito? Well, sir, dahil 90 degrees itong nandito sa part na to, right? Itong angle na to. Ibig sabihin po, itong natitira dito, kasi theta na yon. Itong natitira dito, dapat yan ay 90 minus theta. Yes? Wag mo nang isolve. Okay lang. Wag mo munang isolve. Pero alam natin na ito ay 90 minus theta. Okay? O, sige. Okay tayo doon. 90 minus theta. So, what we gonna do, itong line na to, yan, extend natin. So, it's gonna be hard actually kapag hindi kayo sanay sa trigo. But, bear with me. Ganito talaga ang analysis dito. So, mahirap sa una, but you gonna face the hard things, di ba, para matuto. Kung lagi mong aayawan yung mga mahihirap na bagay, hindi ka grow as a person. You have to learn to accept and tanggapin na may mahihirap talaga, dadaan ka sa hirap. Diba? You'll never grow kapag hindi ka lumabas dyan sa comfort zone mo ngayon. You have to go out of that comfort zone and do something. Now, so, assume natin na straight line to kasi obviously hindi straight yung pagkakadrawing ko. Pero, let's say this is a straight line. Maglagay ngayon tayo ng isa pang horizontal line at this point. Yun. What do you observe? Dapat, so ito ulit, gumamit tayo ng bagong trigonometric theorem. So, if this is theta, this is theta. Right? Ang ibig sabihin lang natin, kung ito ay 90 minus theta, naka-reference sa horizontal, dapat ito nandito, ay, naka-dots pa siya, naka-dotted. Ito, dapat 90 minus theta din. Right? Kasi isang straight line lang to, parang naka-reference sa horizontal. Ano pa ba? Alam natin na itong line na to is vertical. Itong line na to is horizontal. Meaning, yung angle between them, ito, dapat, yes, 90 degrees. Okay? Sige. Ngayon, itong mga angle dito, hindi natin alam. Lagay natin yung value nito as, let's say, alpha. This one, beta. Kasi gamit na yung theta eh. Sir, bakit po natin ginagawa ang lahat ng mga bagay na ito? So, there could be possible na other approach dito. But right now, ito yung nakikita nating pinakasimple. Okay? Ito kasi yung available na data na meron tayo. So, possible na pwede kang magsimula dun sa kabilang side, imbes dito sa baba. But regardless, you'll arrive dun sa same answer. And again, yung goal mo dito is makuha yung displacement na to or yung height na to. And you'll never gonna find those values hanggat hindi mo alam yung mga angle. Diba? Paano ka gagamit ng sine, ng cosine, or whatever? Kasi ang available lang sa'yo yung 3 mm doon and 3.75. So, unless meron kang angle, hindi mo makukuha yung mga height, yung mga length. So, hopefully nag-guess nyo yung point kung bakit kinukuha natin yung mga angles. So, yun ang reason. Now, at this point, ang daming unknown. Ang dami nating hindi alam. Diba? Meron tayong dalawang angle na hindi alam. Actually, marami pa. Pero, dito lang muna tayo sa mga na-discuss natin. Diba? Dalawang angle hindi natin alam. Pero, merong connection ang dalawang yan. Sana napansin nyo na itong C, sige, lagyan natin ng value. Itong point na to, let's call this point O. This is point C prime, this is point P. Yung triangle COC, ito COC prime, pag ganon, is a right triangle. Yung C, papuntang P, papuntang C prime, ito, is a right triangle as well. So, pwede nating lagyan niya ng SOHCAHTOA. And, hopefully naman, na-observe ninyo na itong alpha at si beta na angle,
pareho silang nakadikit kay, yes, yung displacement, yung pinapahanap sa number 12, yung displacement is yung length na to, which is the hypotenuse of both triangles. Itong triangle na to, and ito, parehas na hypotenuse. C prime. If that's the case, we can create a equation out of that. Paano po? Gamit tayo ng sign. Bakit kaya sign? Kasi yun lang yung equation na kapag ginamit natin, mababawasan tayo ng unknown. Because if we do sin alpha, for example, so sin ng alpha, ano po yung sign? Opposite. Anong opposite ni alpha? Oops, yun, may value ka kasi doon. Diba? Meron tayong 3 mm doon. Over hypotenuse. Ito. Yan. Diba? Ano kaya ang tawag natin sa length na to? So, let's call this, sige, CC prime na lang. Kayong bahala sa tawag ha, pero ito yung hypotenuse. Yan. Okay? CC prime. Then, okay ka na sa unang equation. Punta kayo kay beta. Sin ni beta, so ito namang triangle na to, beta, ano pong opposite? Ayun, si BC. Diba? So, hopefully nag-guess kung bakit sin. So, wag na diretso na tayo. 3.75 naman ang gagamitin natin. And that is over the hypotenuse na C prime. Sana nakikita nyo na yung direction kung saan to papunta. Pareha silang may CC prime. So, we will be isolating CC prime. So, it should become CC prime is equal to 3 over sin alpha. And CC prime, para naman dito sa pangalawang equation, is equal to sin beta over 3.75. Okay? Okay, so sana okay ha. So, we did this by multiplying both sides by C. By CC. Sana okay na kayo doon. CC prime. Diba? Maka-cancel yun. So, tatanggal ko na yan. So, ayan. Ay, sir! Paano to, sir? Baliktad pala. Baliktad pala yung sign B. Napunta siya sa taas. Paano pala yan, sir? Dalawa po yung unknown natin. Yung alpha and yung beta. Paano ka ngayon? Ano gagawin mo? Okay lang. Balikan natin yung C prime, point C prime. Itong straight line na to, we can say this is a straight angle. What do we mean by straight angle? Yung angle na kapag pinagsama-sama mo, o yung angle na 180 degrees. Diba? Mula dito, papunta doon. Sige, lagi ko na. Mula dito hanggang doon. Diba? Straight yan. So, 180 degrees yan. So, dapat, yung sum ng mga angles na to, lahat ng nandito, ay 180. Ano yung tinutukoy natin? Si 90 minus theta. Plus, yung 90 degrees, plus yung alpha, plus yung beta, lahat sila ay 180. And simplifying this one, you will be able to see that 180 is equal to 90 plus 90 is 180. Yung negative theta is negative theta plus alpha plus beta. Kita mo yung 180? Yes, pwede mo i-cancel yan. Or lipat mo si 180 sa kabila, maka-cancel din naman. Diretso na natin. Cancel. And ilipat mo yung theta sa kabila, you will have theta is equal to alpha plus beta. And dito sa equation na to, may theta kang value. Naka-store yan, hopefully sa'yo. Sa akin, naka-store sa A. So, we can isolate either si alpha or si beta dito. And si alpha na lang yung... Sino ba? Sige, si beta na lang yung isolate natin. So, si beta is equal to theta minus alpha, right? Lipat mo lang yung theta dun sa kabila. Ay, yung alpha. Yun. Yan. So, ito na. So, isa-substitute natin to ngayon doon. Right? So, hopefully nakikita niyo yung nangyayari. Mamaya pa naman. So, balik tayo dito. Dalawang equation na both naka-equate kay CC prime. Then, meaning, yung 3 over sin alpha is equal sa
3.75 over sine beta. So, lagyan natin ha, 3 over sine alpha is equal to 3.75 sine beta. Okay? Cross multiply natin para walang naka-denominator. Mas okay na walang naka-denominator para kung mag-shift solve ka mabilis. Okay? So, this should become, should we put it on the other side? Yan. So, dito na ha. Sunod. So, 3 times sine beta is equal to 3.75 sine alpha. Ayan. Now, yung B doon, palitan na natin. Kasi alam natin na yung beta equal siya sa theta minus alpha. So, it should become 3 sine theta minus alpha is equal to 3.75 sine alpha. So, isa na lang yung unknown. Wala na. Finish na. Di ba? So, alpha, pwede ka mag-shift solve. Shift solve na natin. 3 sine equal to 3.75 sine. So, tayo natin. Lumabas ng sagot. 16.3138. 16.3138. Okay? Degrees. Store mo yan sa kung saan. So, may theta na tayo. Okay? Ay, may alpha rather. So, kung babalik tayo sa triangle na to, may alpha ka na, wala na. Kaya mo nang kunin si? Yes, kaya mo nang kunin to, probably. Right? Drawing natin yung triangle para makita mo yung tinutukoy ni sir. Yan. This is 3 mm. Ito na yung deformation ni AC. Ito na yung CC prime na pinapahanap sa problem. Ito naman si vertical displacement ni C. Let's say CY na lang. Yan. Siya yung vertical displacement, yung PC prime. Yan. PC prime pala. PC prime. Eh, alam mo na to, alpha. Wala na. Finish na, di ba? So, yung CC prime pala kaya mo nang kunin. Bakit? 3, ito pala, CC prime is equal to 3 over sine alpha. Okay? So, lagyan na natin. Unahin na natin yan. Yung number 12 yan. Yes. And so, 3 over sine ng 16.3138. So, that is 10.68 mm. So, that is your final answer. Okay? Actually, yung kanina pala, sana yung 3 mm, sagot na rin to. And, okay, so 10.68. And lastly, yung displacement vertical ni C, itong PC, kaya mong kunin yan kasi meron ka ng hypotenuse na 10.68. Pwede natin kunin yung vertical component niya. So, 10.68, right? Cosine. Kasi, naka-adjacent siya sa theta. Cosine ng 16.3138. So, this is C cosine 10.25. Ayun. Okay, that is how you solve this problem. So, hopefully, you have learned something new. If you have questions, do not hesitate to ask. So, thank you so much. That is all.